Hello everyone, I'm Pastor Tamaka, Apostolic Believers of Christ International, YouTube channel. The forget like, share, subscribe, and post notification bell for update every day the new videos. Thank you so much. God bless us all. Magandang umaga po sa lahat sa ating mga viewers, listeners dito po sa ating YouTube channel, sa Facebook. May kapayapaan at habag, biyaya ng Diyos ay sa atin sa magitan ng ating Panginoon Hesus Kristo. Ito po lingkod kay Cristo Jesus, Pastor Tumaka, Apostolic Believers for Christ International. Kapatid, sa oras na ito, una sa lahat, magpasalamat tayo sa Panginoon sa kanyang kabutihan. Hindi po tayo pinabayaan ng Diyos sa bawat araw. Patuloy po tayo ginagabayan ng Panginoon kahit na po sa ating mga pagkukulang sa Panginoon. Subalit, hindi po tayo pinabayaan ng Diyos. Patuloy po tayo na binigyan ng pagkataon na ang kanyang salita ay ating mapakinggan. Kasi ang salita ng Diyos, mga kapatid, ito po ang liwanag ng ating mga paa. Kaya huwag kalimutan, una sa lahat, mga kapatid, na magpasalamat tayo sa Panginoon dahil ang Panginoon napakabuti po sa atin. No? Hindi po tayo pinabayaan ng Diyos. Hindi man tayo talaga sakdal, no? Subalit, binigyan pa rin tayo ng pagkataon na itong mga video na ating ginagawa ay maparating po natin ang mensahe ng Diyos sa buong sanlibutan. Kaya dapat natin bigyan ng pagkataon, mga kapatid, ang salita ng Diyos para po na malalaman natin ang ating dapat gawin habang tayo nananahan dito sa ibabaw ng lupa. Na ayaw ng Panginoon mapahamak ang tao. So mapahamak lang po tayo kung ang tayo namumuhay po sa salimutan, ang tayo lang po nasusunod. Kaya mawalang kabuluhan po ang lahat sa ating pamumuhay sa salimutan na ito kung ang ating pamumuhay, mga kapatid, ay puro na lang ang ating ginagawa ang ayon lang po sa ating kagustuhan. Mga kapatid, sa oras na ito, tayo po ay makinig ng salita ng Diyos dahil ito po ang layunin ng Diyos kung ano ang ating dapat gawin. Makinig muna tayo sapagkat ang salita ng Diyos ang liwanag, no, ng ating mga paa at naging tanglaw ng ating daan. So kaya hindi pa huli ang lahat, mga batid, habang na tayo po ay namumuhay sa libutan ay hindi tayo pinabayaan ng Diyos dahil habang buhay pa tayo may pag-asa. Yan, mga kapatid, ang sabi ng Biblia sa sulat po ni Haring Solomon na habang buhay pa tayo may pag-asa. Dahil yan po ang nais ng Panginoon talaga na ang tayo pinubuhay sa libutan na dapat natin malaman kung ano ang kanyang kalooban. Sa Ecclesiastes, kung mga aral, kabanata Siyam, talata 4, ito po sinabi ng Panginoon, habang may buhay ang tao, may pag-asa, may kasabihan nga, mas mabuti pa ang buhay na aso kaysa sa patay na leon. Yan po, mga kapatid, no? So kaya, dahil buhay pa tayo, may pag-asa pa po tayo. Bago natin isipin na itong kasalanan natin ang naging harang po ng plano ng Diyos. Dahil alam ng Diyos na ano ang kanyang gawin para mapawalang sala po tayo. Kaya po, isinugo talaga niya ang kanyang kaisa-isang anak para ang lahat sa mampalataya hindi mapahamak, kundi magkaroon tayo ng buhay na walang hanggang. So yun po ang nakita ng Panginoon. Hindi naman tayo perfect, pero isinugo niya ang kanyang kaisa-isang anak upang sumampalataya hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggang. In John 3:16 is a common verse, mga kapatid, pakinggan natin. Sapagkat ganito ang pag-ibig ng Diyos sa mga tao sa sanlibutan, ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak, upang ang sino mang sumasampalataya sa kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Yan po, mga kapatid, napakaliwanag po. Kaya po ang kasalanan natin
hindi po yan ang hadlang sa plano ng Diyos. Tayo lang po ang naging hadlang, no? Tayo lang po naging hadlang. Alam naman ng Diyos, makasalanan talaga ang lahat ng tao. Walang matuwid, no? Sa paningin ng Diyos, lahat talaga, mga kapatid, ay nagkasala ang mga tao. Walang matuwid sa paningin ng Diyos, mga kapatid. Tandaan po natin yan, ayon po sa Biblia, sa 5:3, in verse 3, sa Salmo. Ito sinabi sa verse 3, mga kapatid, sa Psalms 53, verse 3. Ngunit ang lahat ay naligaw ng landas, at pare-parehong nabulok ang pagkatao. Wala kahit isa man ang gumagawa ng mabuti. Ayan po, kaya nga, isinugon niya ang kanyang kaisa-isang anak kasi walang isa man na gumawa ng mabuti. Okay mga kapatid, sinabi ko na nga, hindi hadlang sa harapan ng Diyos ang kasalanan natin sapagkat isinugo po niya ang kaisa-isang anak para na lahat sumpalataya hindi mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggang. So mga kapatid, dito sa 1 Timothy chapter 2 in verse 6, ganito po ang sinabi ni Apostol Pablo kay Timoteo. 1 Timothy chapter 2 verse 6. Ito po ang sinabi ng Biblia. Binigay niya ang buhay niya bilang pantubos sa lahat ng tao. Ito ang nagpapatunay na nais ng Diyos na maligtas ang lahat ng tao. At inihayag niya ito sa takdang panahon. Amen. So ganyan po. Alam ng Diyos, walang gumawa ng matuwid, wala kahit isa. Hindi po tayo matuwid. Kahit tayo mga pastor nga ng palataya, mga Christian, pari man, tagapagturo, hindi man tayo sakdal. Hindi sinasabi na pari tayo, pastor tayo, hindi tayo magkakamali. Magkakamali pa rin tayo. Kahit anong ginawa ng tao sa libutan, kahit gaano kamatuwid pa sa paningin ng tao ang kanyang ginagawa sa paningin ng Diyos, pero magkasala pa rin mga kapatid. Tandaan po natin yan kasi sinabi ng Biblia sa City 20 dito sa mga ngaral kung Ecclesiastes mga kapatid. Ganito po sinabi ng Biblia sa City 20 sa mga ngaral kung Ecclesiastes mga kapatid. Wala ni isang tao rito sa mundo ang laging gumagawa ng mabuti at hindi nagkakasala. Diba? So ganun talaga. Walang matuwid sa mundo. Kahit na pastor ako, pari ako, tagapagturo ako ng salita ng Diyos, hindi po basihan yan. Hindi po basihan yan na talagang katanggap-tanggap na po tayo sa Panginoon. Kasi kahit anong gawin nating mabuti kung matuwid, magkasala pa rin tayo. No? Magkasala pa rin tayo. Ngunit sa habag ng Diyos, ang nais ng Panginoon na dapat natin itanim sa ating puso ang salita para maiwasan ang pagkakasala. Pakinggan natin 119 in verse 11 dito po sa Psalms kung mga awit mga kapatid. Ang salita niyo ay iningatan ko sa aking puso upang hindi ako magkasala sa inyo. Ayan pala ang sekreto. Kaya bakit napahayag ang mensahe ng Diyos? May ng video, live streaming, punta ka sa Facebook, may salita ng Diyos, punta ka sa YouTube, may salita ng Diyos, pagsakay mo ng bus, may salita ang Diyos, pagsakay mo ng train, may salita ang Diyos, pagsakay mo ng eroplano, may salita ang Diyos, pagsakay mo ng barko, may salita ang Diyos, punta ka sa palengkehan, may salita ang Diyos, maglakad ka sa daan, may salita ang Diyos, magsakay ka sa sakyan, may salita ang Diyos, kahit saan ka, may salita ang Diyos. Bakit? Kasi mga kapatid, alam ng Diyos, kunting panahon na lang, siya ay babalik. Kunting panahon na lang, babalik na po ang Panginoon at ayaw niya ang kanya mga hinirang noon pa lang ay mapahamak. 22:11-12 dito po sa pahayag. Pakinggan natin ang sinabi sa pahayag sa 22:11-12. Ganito po ang sinabi ng Biblia. Ang masama ay magpapakasama pa, at ang marumi ay magpapakarumi pa. Pero ang matuwid ay magpapakatuwid pa, Verse 12. at ang banal ay magpapakabanal pa. Verse 12. Sinabi ng Panginoong Jesus, "Makinig kayo, malapit na akong dumating. Dala ko ang aking gantimpala sa bawat isa, ayon sa mga ginawa niya." So ganyan mga kapatid. Bakit po napadali? Punta ka sa Facebook, may salita na po ang Diyos. Kasi sa Facebook, maraming mga tao ngayon na may Facebook. YouTube,
Maraming YouTube ngayon, mga YouTuber sa buong salimutan, halos ang mga tao nag-hit sa YouTube kasi sa YouTube mayroong pong benefit kung sabihin natin mga kapatid, ito po ang kunting nakakatulong din sa pangailangan ng tao. Pero hindi lang yan po na matustusan ang pangailangan natin sa mga material na may katapusan, at ito din ginagamit ng Panginoon ng YouTube, Facebook, na ang kanyang salita ay ma-spread natin sa buong salimutan para makapaghanda tayo sa oras na tayo alis sa salimutan na ito. Na hindi po lahat na tumatawag sa Panginoon ay makapasok sa kaharian ng Diyos. So ang sabi niya, ang mga masama, magpagkasama. Ikaw ang gusto mo yan. Kung masama ay magpapakasama pa. Bakit? Inutusan ka ba ng Diyos magpagkasama ka? Ang sabi, ang masama ay magpagkasama. At ang mga marumi, Ang marumi ay magpapakarumi pa. hindi ka patuloy. Gusto mo yan, ha? Gusto mo yan. Kasi ang hatol ayon sa ating gawa. At ang matuwid, Pero ang matuwid ay magpapakatuwid pa. ang may sa matuwid ay patuloy natin ang ating pagkamatuwid. Hindi kay tuwid-tuwiran lang, pero liko pala sa paningin ng Diyos. Yung matuwid talaga na pamumuhay, hindi kay tuwid-tuwiran, pero sa harapan ng Diyos, baliko pala isipan natin, baluktot. So hindi po, mga batid, ang banal. Ang banal ay magpapakabanal pa. So tayo na gusto mong pagkabanal, pagpatuloy tayo sa pagkabanal. Kasi ang hatol natin na sa ating gawa. Verse 12. Sinabi ng Panginoong Jesus, makinig kayo, malapit na akong dumating. Dala ko ang aking gantimpala para sa bawat isa, ayon sa mga ginawa niya. So yan po mga kapatid. Kaya ang Diyos, hindi kaagad pinatay tayo makasalanan kasi ito, patayin ko agad. Hindi po, kaya pinaparito ang kaisa-isang anak para po tayo makasalanan ay magkaroon ng buhay. Tandaan po natin mga kapatid na si Apostol Pablo natupatunay na si Kristo Jesus na parito, no, tapat ang pasabi, si Kristo Jesus na parito upang iligtas ang makasalanan. Kaya lamang tayo na makasalanan kaysa nagpatuwid-tuwiran yung para baluktot ang pamumuhay sa paningin ng Diyos. Ito ang katotohanang dapat tanggapin at paniwalaan ng lahat. Naparito si Kristo Jesus sa mundo para iligtas ang mga makasalanan. So diyak pa tayo kung pinagpala tayong makasalanan sapagkat nagparito niya para sa ating makasalanan. Maliban sa mga tao nagpatuwid-tuwiran, pero yung pala baluktot ang pamumuhay, hindi pwede po. Pero lamang tayo makasalanan, may pag-asa tayo makasalanan sapagkat pinatunayan ng Biblia sa 1 Timothy in chapter 1 verse 15 up to 16. Ito ang katotohanang dapat tanggapin at paniwalaan ng lahat. Naparito si Kristo Jesus sa mundo para iligtas ang mga makasalanan. 16. At ako ang pinakamakasalanan sa lahat. So, siya pinamakasalanan sa lahat. Anong kasalanan natin? Hindi pinakatumba sa kasalanan ni Apostol Pablo. Kasi pinatunayan ng Biblia na siya ang pinakamakasalanan sa lahat. Ngunit, sa verse 16, Ngunit kinaawangan ako ng Diyos para makita ni Hesukristo sa pamamagitan ko kung gaano siya katiyaga sa mga makasalanan. Sisilbing halimbawa ang ginawa ni Kristo sa akin para sa iba na sasampalataya sa Kanya na pagkakalooban niya ng buhay na walang hanggan. para sa iba na sasampalataya sa Kanya na pagkalooban ng buhay na walang hanggan. Kaya nga, sinugoon niya ang Kanyang kaisa-isang anak dito sa limutan, ang pangalat sa sampalataya hindi mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. So yung mga kapatid, ang pag-asa natin mga makasalanan. Huwag natin hadlangan ang plano ng Diyos sa ating nagawang kasalanan sapagkat tinubos na tayo. So, siya po ang pantubos mga kapatid. Ayon sa Biblia, siya pong pantubos sa dusay sa 1 Timothy. Mga kapatid, siya ang pantubos. Napakaliwanag po. Bigay ng kanyang buhay. Binigay niya ang buhay niya bilang pantubos sa lahat ng tao. Ito ang nagpapatunay na nais ng Diyos na maligtas ang lahat ng tao. At inihayag niya ito sa takdang panahon. Babalik naman siya at kukunin po tayo at kung saan siya, nandun din tayo. So kaya, huwag mong hayaan kapatid na dahil po sa iyong kasalanan, sa ating kasalanan na makalimutan mo lang kung gaano kalaki ang habag ng Diyos sa atin. Mahal tayo ng Diyos. Dahil sa pagmahal ng Diyos sa atin, isinugo talaga niya ang isang anak. Yan mga kapatid, ay pinanay ng Biblia
na hindi natin matumbasan kung gaano kalaki ang pag-ibig ng Diyos sa atin. Kasi ang Diyos talaga umibig. Hindi po tayo. Pakinggan natin sa 4:15 hanggang po sa 19. Dito po mga kapatid sa verse John in chapter 4 in verse 15 up to 19. Ito mga kapatid ang sinabi ng Biblia. Gawin mo ang mga tungkuling ito at lubos mong italaga ang sarili mo sa mga ito. Excuse po hindi pala nag-change. Excuse me po hindi nag-change po. Ulitin natin, chapter 4, verse 15 up to 19 sa 1 John chapter 4, 15 to 19. Kung sino mang kumikilala na si Jesus ay anak ng Diyos, ang Diyos ay nasa kanya, at siya naman ay nasa Diyos. Kaya nakilala na natin at pinaniwalaan ang pag-ibig ng Diyos sa atin. Nakita na po natin, pinaniwalaan natin ang pag-ibig ng Diyos sa atin. Tuloy. Ang Diyos ay pag-ibig. At ang nabubuhay ng may pag-ibig ay nananatili sa Diyos at nananatili rin sa Kanya ang Diyos. Kapag namuhay tayo may pag-ibig, natili siya sa Diyos at ang Diyos natili sa atin. Tuloy. 17. Sa ganitong paraan ay naging ganap ang pag-ibig sa atin. Kaya panatag tayo sa pagdating ng araw ng paghuhukom. Dahil ang pamumuhay natin dito sa mundo ay tulad ng kay Kristo. Walang anumang takot sa pag-ibig. Pinapawi ng ganap na pag-ibig ang anumang takot. Kung natatakot man ang isang tao, ito'y dahil sa takot na maparusahan. At ipinapakita lang nito na hindi pa lubos na natupad sa kanya ang pag-ibig. Umiibig tayo sa Diyos dahil siya ang unang umibig sa atin. Okay? Iniibig natin ang Diyos dahil siya ang unang umibig sa atin. Ang katanungan, mahal mo talaga ang Diyos? Talaga ba? Yun talaga ang ating pamumuhay. Mahal natin ang Diyos. Dahil kung sabihin natin mahal natin ang Diyos, dapat patunayan po natin yan na hindi po tayo maging sinungaling. Sapagkat alam po ng Diyos kung sino umibig sa Kanya. At kung sabihin natin mahal natin ang Diyos, dapat alam din natin ano ang basihan, ano ang i-prove natin sa mata ng tao, sa mata ng Diyos, mahal natin ang Diyos. Kasi yun po ang malaking utos, yan ang pinakamalaking utos sa una. Ang ibigin ang Diyos, mga kapatid. Ibigin ang Diyos. Yun po ang pinakamalaki sa unang utos. Ibigin natin ang Diyos. Mateo 22:37. Pakinggan natin kung ano talaga ang pinakadakila, kung napaka-unang utos sa lahat ng utos ng Panginoon sa atin. 22:37 to 38 dito po sa Mateo. Sumagot si Jesus, mahalin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso, ng buong kaluluwa, at ng buong pag-iisip. Ito ang pinakamahalagang utos sa lahat. Di ba? Ito ang pinakamahalagang utos sa lahat. Ang unang utos, ibigin mo, igalang mo yung ama't ina. Ito ay nakakalugod sa paningin ng Diyos. May dalang pangako na pahabayan ang buhay natin sa lupa. Ito ang unang utos. Pero mas mahalaga, may mahalaga pa dyan, na ang Diyos pala ang pinakamahalaga. Ibigin natin ang Diyos buong puso, buong kaluluwa, buong pag-iisip. Ito ang pinakadakila. This is the first great commandments of God. So mga kapatid, sa buhay natin, tanong lang ng Panginoon, talaga ba namuhay tayo sa pag-ibig? Dahil kung namuhay tayo sa pag-ibig, nasa atin ang Diyos at tayo po ay nasa Diyos. Kaya mga kapatid, habang buhay tayo, tinuturuan lang po tayo, baka naligaw tayo sa sanlibutan. Dahil ang pag-ibig na sinabi ng Diyos, puot na minsan ang laman ng puso ng tao. So ayun ang Diyos, ganoon na lamang pamuhay natin. Kaya dahil sa pagmamahal ng Diyos, pinagsabihan tayo mga kapatid. Ayun ang Diyos, masayang lang ang buhay natin. Tinuturuan tayo. At totoo ba na namuhay tayo sa pag-ibig? Kasi kung namuhay tayo sa pag-ibig, ganito po ang totoo na umiibig sa Panginoon. Yan mga kapatid, maliwanag po na ang nais magpatunay na mahal niya ang Diyos, mahal natin ang Diyos. So dapat patunayan natin ayon po sa Biblia, hindi po sa ating bibig lang, sa ating sarili na sabihin natin salita. Dapat ang Diyos ang magsalita kung sino po ang totoo na umibig sa Kanya. Balikan natin, no? Isa John 14:21 up to 23, kapatid.
Sino mang tumatanggap at sumusunod sa mga utos ko ang siyang nagmamahal sa akin. At ang nagmamahal sa akin ay mamahalin din ng aking Ama. Mamahalin ko rin siya at ipapakilala ko ang aking sarili sa kanya. Yan po mga kapatid. Now, sa 23, sinabi dito, Tumagot si Jesus, ang nagmamahal sa akin ay susunod sa aking salita. Mamahalin siya ng aking Ama at mananahan kami sa kanya. yan po mga kapatid. So, nais naman kaya natin patunayan na mahal natin ang Diyos dahil po ito yung pinakadakila. This is the first great commandments of God. So, yan po ang pinakadakila sa lahat ng utos ayon po sa Biblia. No, kaya kung nais patunayan natin mahal ang Diyos, so dapat lang ipakita natin sa mata ng Diyos, sa mata ng tao na talagang may katibayan kung mai-prove natin na mahal natin ang Diyos. Ano mga kapatid na prove na mahal ang Diyos? Balikan natin ang ayon po sa Biblia, sa John 14:21. Sino mang tumatanggap at sumusunod sa mga utos ko ang siyang nagmamahal sa akin. At ang nagmamahal sa akin ay mamahalin din ng aking Ama. Mamahalin ko rin siya at ipapakilala ko ang aking sarili sa kanya. So, di ba? Kaya nga, marami nag-accept ngayon ng Kristiyano sila, inibig ang Diyos, pero hindi nakilala ang Diyos. Kasi ang sa kanyang iniibig, magpakilala siya. So, dahil kung sabihin natin, mahal natin ang Diyos, hindi natin kilala ang Diyos, so maging sinungaling tayo sapagkat pinatunayan niya at magpakilala ako sa kanya. Pero bakit ngayon marami pong nagtuturo ng Biblia na hindi po magkapareha sa pagpatutuo ng mga apostol kung sino si Jesucristo? Yan po, ibig sabihin, yan dyan po ang katibayan, yan po ang isang basihan ng totoo na gumagawa ng kalooban ng Diyos. So, sino po ang gumawa? Kanyang kalooban, siya ang umiibig at magpakilala daw siya. Ibigin siya ng aking Ama, ibigin ko rin siya at magpakilala ako sa kanya. Kaya hindi natin maiwasan, mayroon po mga tao talaga na sabihin natin nangaral ng salita ng Diyos pero hindi pakilala nila kung sino si Jesus, sino ang anak na isilang ni Maria at ano ang Espiritu Santo. Yun po may kaibahan po sa mga kapatid ng aral. Kaya hindi maiwasan talaga kasi pinatunayan ng Panginoon po ito na kung totoo ibig nasa atin ang kanyang salita, tayo pong totoo umiibig at ibigin tayo ng Ama at ibigin niya tayo at magpakilala siya sa atin. Sino mang tumatanggap at sumusunod sa mga utos ko ang siyang nagmamahal sa akin. Ayan po So, bakit damahalin din ang Diyos? Sapagkat ang Diyos ang unang nagmamahal sa atin. Kasi kung hindi sinugo sa atin ang kaisa-isang anak niya, pahamak tayo. Malipin tayo ng kasalanan at dahil dyan, parusa po ating kantungan. Pero dahil po sa pag-ibig ng Diyos, isinugo niya ang kanyang isang anak dahil yun po ang basihan at katibayan ng may pag-ibig nakikita talaga sa gawa. Hindi po nagsalita ang Diyos na mahal ko kayo. Kung hindi nakita natin, i-prove ng Panginoon na ang kanyang anak ipadala sa sanlibutan, paano tayo magkaroon ng kaligtasan? So hindi tayo magkaroon ng kaligtasan sapagkat sa pangalan po ng ating Kristo mga kapatid, yan po nagpapatawad na ating kasalanan. At yun po pinatunayan ng Biblia mga kapatid na ang kanyang pangalan, sumitan ng bautismo, nagpapatawad po mga kapatid sa ating pangalan. Sa kanyang pangalan, sa ating mga kasalanan. So kaya dito po tayo nagkaroon ng pag-asa. Kaya kahit anong naranasan po natin mga pagsubok, kapigatian sa buhay, so natili pa rin tayo mga kapatid ng pag-asa nito. At dahil dyan, buhay ang pag-asa natin at talaga natili po tayo sa ating mga paglilingkod sa Panginoon dahil nais patunayan ng Diyos na talagang totoo tayo po ang umiibig sa Diyos dahil pinatunayan natin sa pagsunod ng kanyang mga utos. No? Yan po ibig sabihin mga kapatid. Sino mang tumatanggap at sumusunod sa mga utos ko ang siyang nagmamahal sa akin. At ang nagmamahal sa akin ay mamahalin din ng aking Ama. Mamahalin ko rin siya at ipapakilala ko ang aking sarili sa kanya. So, ilan nagmamahal sa atin? Ang Ama at ang Anak ang umibig sa atin. At magpakilala siya kung sino talaga ating Panginoon Kristo. Kaya marami pong nangaral ng Biblia na hindi magkapareha po ang pagpaunawa sa Biblia na minsan po ang pagpapahayag tungkol kay Jesus may kaibahan sa mga apostol. Kaya nga sinabi sa Pablo na may nangaral ng ibang Jesus na hindi tulad ng Jesus na pinapangaral namin. Diba? So bakit ganon? Dahil po may basihan po, may prove natin kung totoo ba talaga na sa kanilang Espiritu ng Diyos, totoo ba talaga na tayo umibig sa Diyos. Kasi ang Biblia na magpatunay, tandaan po natin na ang salita ng Diyos talaga ay nagtuturo sa atin kung ano ang dapat na pamuhay,
yun ang ating ipakita sa Panginoon na totoong mahal natin ang Diyos. Upakilala po siya. Kaya marami nangarap po ng ibang Hesus. Hesus pa rin, pero ang mga tao na ito ay hindi magkapareha ang pangunawa ng mga apostol. Kasi Hesus pa rin. Ibig sabihin, may nangaral kay Hesus na iba po sa Hesus na pinapangalanan sa Pablo. Isa lang Hesus. Pero bakit sinabing ibang Hesus? Kasi ang totoong Hesus, naging tao, anak ng Diyos, at ang ating Diyos Ama. Yun po ang ibig sabihin. Kaya pag ibang Hesus, hindi katulad ng mga apostol na si Hesus naging tao, anak ng Diyos, at ang ating Diyos Ama, na lumalang po lahat ng bagay. Ganyan po ibig sabihin. At ibang magandang balita. Magandang balita, friends, akala natin Biblia ang dinadala, parang nagdala ng magandang balita, pero nagpapahamak pala sa ating pananampalataya. Ingat lang tayo mga kapatid, tandaan po natin. Hindi pa uli ang lahat, napakaganda po ng plano ng Diyos sa buhay natin, na sana magkaroon tayo ng kaligtasan. Subalit mga kapatid, ang kaligtasan na ito ay naging kapahamakan dahil po ang ating pamumuhay sa libutan, kulang pa po tayo ng pangunawa at kulang tayo sa panahon para po sa Panginoon. Minsan po, mas marami ang panahon natin kaysa Panginoon. Pero ano yung sinabi ng Biblia? Unahin mo natin paghanap ng kaharian, no? At ang pagiging matuwid na mula sa Diyos. At ang bagay na ating hinahangad ay ibigay ng Diyos yan. Kaya lang dahil po sinangad natin, minsan po ligaw na tayo, no, sa pag-asa na ito. Kaya ingatan tayo mga kapatid, kasi ang pag-ibig talaga ang pinakauna, mga kapatid, sa pinakadakila sa unang utos. Kung may unang utos, dito sa Ephesians chapter 6 verse 1 up to 3, na ibigin natin kung igalang natin ama at ina, mahalin natin ating mga magulang. So, mayroon pang mas dakila dyan. Ito po ang Diyos. Ibigin ng buong puso, buong tapat, buong pag-iisip, at buong kaluluwa. Maliwanag po mga batid sa 22:37. Yun po ang mas mahalaga pa sa unang utos na dapat natin ito gawin para po hindi po tayo maligaw dito sa libutan na ito. Mateo 22:37-38. Sumagot si Jesus, mahalin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso, ng buong kaluluwa, at ng buong pag-iisip. 38. Ito ang pinakamahalagang utos sa lahat. Diba? Yan mga kapatid, ang pinaka dapat malaman natin. Ano pa ang pangalawang utos sa pinakadakila? Kasi may pangalawang utos sa pinakadakila. Ito po, mga kapatid, sa 39. Ang ikalawang pinakamahalagang utos ay katulad din ito. Mahalin mo ang iyong kapwa katulad ng pagmamahal mo sa iyong sarili. Pangalawang utos sa pinakadakilang utos, ibigin ang Diyos. Sa pangalawa sa dakilang utos, ito po, ibigin ang ating kapwa tulad na ating pagmamahal sa ating sarili. Pangalawa po yan, mga kapatid, sa dakilang utos. Ang unang utos naman, mga kapatid, sa 10 utos, ito mga kapatid, huwag sasamba ng Diyos-Diyosan. Huwag gagawa ng larawan. Sa 10 utos po yan. Pero itong pinakadakila sa unang utos, itong pangalawa, ito pong ibigin ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. So kung doon tayo sa 10 utos, iba din sa 10 utos. Ang 10 utos, huwag kang magkaroon ng ibang Diyos sa harapan ko. Yun po ang utos mga kapatid. Din ito po pinakamalaga, ibigin ang Diyos. At sa pangalawa, sa pinakamalaga, ibigin ang ating kapwa gaya ng ating sarili. Now, sa 10 utos mga kapatid, ito ang 10 utos sa Exodus chapter 20 verse 3 up to 17. Ito mga kapatid ang 10 utos. Para malaman natin, baka tama ito pastor. Mayroon pa po. Mayroon po 10 utos dito sa Exodus chapter 20 verse 3 up to 17. Pakinggan natin. Huwag kayong sasamba sa ibang mga Diyos, maliban sa akin. Unang utos, maliban sa dakila, mayroong 10 utos na may unang utos, huwag tayong sasamba ng ibang Diyos maliban sa akin. Huwag kayong sasamba sa ibang mga Diyos, maliban sa akin. Okay? So, kailangan magsamba tayo sa Espiritu Katotohanan. Walang ribulto, walang larawan, para po matupad natin ang 10 utos. Pangalawang utos, pakinggan natin sa verse 4. Huwag kayong gagawa ng mga Diyos-Diyosan na anyo ng anumang bagay sa langit o sa lupa o sa tubig.
So, pangalawang utos, huwag gagawa ng mga diyos-diyosan na anyo na anumang bagay na sa langit at sa lupa o sa tubig. Sa langit, kapatid, sabi nila, may tuin, may buwan, may araw. Minsan po, ang araw ay sinasamba ng tao. Ang buwan, minsan sinasamba ang tao. Ang bituin, minsan sinasamba ng tao. Ang Panginoon Kristo, ilan sa langit, ginawaan po ng larawan para sambahin po sa lupa. Hindi po, nasa langit pong Panginoon. Bawal nga paggawan po ano sa taas sa langit o sa lupa. Ito mga santos. Sa lupa, may mga hayop gumagapang, ginawa nila Diyos-Diyosan. Ang anyong tao, ginawang Diyos-Diyosan. So, bawal po yan. Hindi pinapagawan talaga. Huwag ninyong gagawa ng anyo. So, meaning, wala sana Diyos-Diyosan ngayon. Pero bakit mayroon? Negosyo po yan, mga kapatid. Pinagkapirahan din yan yun. Kaya, yun po nangyari. Kahit labag sa salita ng Diyos, gumawa po sila ng labag ng kalooban ng Diyos. So, ito mga kapatid, ang sinabi ng Biblia sa pangalawang utos po ito. Verse 4 balikan natin pangalawang utos sa verse 4. Huwag kayong gagawa ng mga diyos-diyosan na anyo ng anumang bagay sa langit o sa lupa o sa tubig. Kahit ano sa lupa, sa tubig, sa langit, huwag kang gagawa. Kaya walang ribulto sana, walang Diyosan sana kung tinupad itong pangalawang utos. Dahil sa verse 5 up to 6, huwag ninyo itong paglilingkuran o sasambahin. Dahil ako ang Panginoon na inyong Diyos, ay ayaw na may sinasamba kayong iba. So huwag sasambahin, huwag paglingkuran, dahil ako ang Panginoon Diyos na ayaw na may sasambahin kayong iba. At ang parusa, pinaparusahan ko ang mga nagkakasala sa akin, pati na ang mga anak hanggang sa 3 at 4 na henerasyon ng mga napupuot sa akin. So kahit na po ang anak natin, anak na anak natin, hanggang po sa apo natin, ito pang 4 na henerasyon, may parusa po nakatakda dito. Kaya mga kapatid, ingat po tayo sa 10 utos. Pangalawang utos pa mga kapatid, may kasama itong pamhimubuo ng Diyos. Verse 6, pakinggan natin. Pero ipinapakita ko ang aking pagmamahal sa napakaraming henerasyon na nagmamahal sa akin at sumusunod sa mga utos ko. Kaya pag sinunod natin utos ng Diyos, mahal tayo ng Diyos. At dahil mahal tayo ng Diyos, hindi po tayo pabayaan ng Diyos, maliban sa mga tao, mga sumuway kung kumakalaban sa Diyos. Parusa po ang gantungan. Now, mayan ang kapatid dapat malaman natin. Then, pangatlong utos, ito po sa verse 7. Pangatlong utos po ito. Huwag ninyong gagamitin ang pangalan ko sa walang kabuluhan. Ako ang Panginoon na inyong Diyos, ang magpaparusa sa sino mang gagamit ng pangalan ko sa walang kabuluhan. Kaya huwag natin gamitin sa panunumpa ang salita ng Diyos. Huwag gamitin ang pangalan Diyos sa walang kabuluhan na paraan. Kasi may galit po at may parusa po. Yan pong pangatlong utos. Pang-apat na utos, mga kapatid, sa verse 8, pang-apat na utos po ito. Alalahanin ninyo ang araw ng pamamahinga at gawin ninyo itong natatanging araw para sa akin. Magtrabaho kayo sa loob ng 6 na araw. Pero ang 7 araw, ang araw ng pamamahinga, ay italaga ninyo para sa akin, ang Panginoon na inyong Diyos. Huwag kayong magtatrabaho sa araw na iyon, pati ang inyong mga anak, mga alipin, mga hayop, o ang mga dayuhan na naninirahang kasama ninyo. 11. Dahil sa loob ng 6 na araw, nilikha ko ang langit, ang lupa, ang dagat, at ang lahat ng naririto. Pero nagpahinga ako sa 7 araw. Kaya pinagpala ko ang araw ng pamamahinga at ginawa itong natatanging araw para sa akin. Kaya ang linggo, pagsamba, hindi sa pagtrabaho. So mga kapatid pang-apat po na utos yan, huwag kalimutan ang araw ng pamahinga dahil po may parusa po ito. Nakalaan po sa araw ng paghukom, dadalhin po ito mga kapatid natin sa harapan ng Panginoon. Now, verse 12, pang-5 utos. Igalang ninyo ang inyong ama't ina para mabuhay kayo ng matagal sa lupaing ibinibigay ko sa inyo. Sa pang-5, igalang ang iyong ama't ina para mabuhay tayo ng matagal dito sa salimutan na ito na ibinigay po sa atin ng Panginoon. Pang-5 po yan igalang ang ama't ina. Sa pangalawa sa dakilang utos, ibigin ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili.
Sa palimang utos, sa 10 utos, igalang ninyo ang inyong ama't ina para mabuhay kayo ng matagal sa ibabaw ng lupa na binigay po sa atin ng Panginoon. Sama tayo pero roon, kapatid, pahabain ng Panginoon ang buhay natin. Hindi basta-basta tayo alis sa libutan na walang kabuluhan. Alis man tayo sa libutan na mapayapa at may kasaganahan ng buhay. Sa pang-anim na utos, pakinggan natin sa verse 13, pang-anim. Huwag kayong papatay. Pang-7, Huwag kayong mangangalunya. pang-8, Huwag kayong magnanakaw. pang-9, Huwag kayong sasaksi ng hindi totoo sa inyong kapwa. pang-10, 17, Huwag ninyong pagnanasahan ang bahay ng inyong kapwa o ang kanyang asawa, mga alipin, mga hayop, o alinmang pag-aari niya. Yan po ang 10 utos, mga kapatid. So may dakila. May dakila. Ibigin ang Diyos buong puso, buong pag-iisip, buong kaluluwa. So, sa pangalawa po sa dakila, ibigin niyo yung kapwa gaya niyo yung sarili. Itong 10 utos po ito. Now ngayon mga kapatid, sa ating pumuhay natin sa libutan, malaba tayo ng labag dito. Kasi kung may isang labag dito, walang kabuluhan anuman ating pagmalaki sa ating pumuhay. Kay Santiago po, sinabi ito sa 2:10 sa Santiago. Ito ang explanation ni Apostol Santiago tungkol sa atin na may alam ng salita ng Diyos. At mag-ingat tayo sapagkat pag isa ang labag natin ito, walang kabuluhan ang pumuhay natin sa libutan na ito. Pakinggan natin 2:10 Santiago. Tumutupad sa buong kautusan, pero lumabag sa isa sa mga ito, ay lumabag na rin sa buong kautusan. So mga kapatid, ang paglabag sa kautusang kasalanan, tandaan po natin, ang tumutupad sa buong kautusan, lumabag naman ng isa. Mga ito ay lumabag na rin sa buong kautusan. So walang kabuluhan po. Hindi naman tayo pumatay ng ngalunya, nagsamba naman tayo Diyos-Diyosan, so walang kabuluhan din. Hindi tayo pa ng ngalunya, hindi tayo pumatay. Pero nagsimba sa Diyosan, so walang kabuluhan din. Hindi pa tayo na nagsimba sa Diyosan, pero ang pagsamba, ang pamahinga, nagtatrabaho tayo. Wala pa rin kabuluhan, kapatid. Walang kasiguruhan ang kaligtasan, inasahan po natin. Kaya tinuruan tayo ng Panginoon para po maiwas tayo sa darating na hatol ng hukom. Mga kapatid, hindi po tayo maparusahan. Mahal na mahal tayo ng Diyos. Huwag hayaan, kapatid, na ating pagkamakasalanan ay maging harang po sa plano ng Diyos sa buhay natin. Kasi ginawa na po ng Diyos ang narapat. Isinugod niya ang kanyang kaisa-isang anak. Para lahat sumampalataya, hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Mga kapatid, ang pagmamahal, ito po ang pinakadakila sa unang utos. Pagmamahal sa Panginoon. Magbago man ang pag-ibig natin, pero ang Diyos hindi magbabago ang kanyang pag-ibig sa atin. Bakit? Hanggang ngayon, kahit na po na suwail tayo, na iba na tayo sa landas ng Diyos, pero bakit? Hinahabol pa rin tayo. Ganyan po magmahal ang Diyos kaysa atin. Sa sanlibutan, mayroon nagsasabi inibig niya ang isang kapwa. Pero dumating ang panahon, mapuot po siya sa kanyang iniibig. Kahit mag-asawa na po sila. Pinagpatibay na po ng pari, pastor ang kanilang pagsasama. Pero may tendency pa rin maghiwalay sila kapag nawala ng pag-ibig. Tulad ng Diyos, na hinanap mo ang pag-ibig ng Sardis. Tandaan po natin sa Episo, na wala ang pag-ibig. Sa Sardis, unti-unti namatay ang panampalataya. So, bawat iglesia ng Diyos, bawat manampalataya dito sa libutan, may tendency kaya pa rin na maaari po natin malabag ang kalooban ng Diyos. Maaari po. Dahil po, pinatunayan ng Biblia, ang Episo, unti-unti nawala ang pag-ibig. Yun po ang dahilan na pinadalhan po ng Panginoon kay Apostol Juan ang Episo para magsisi po at alalahanin saan sila nahulog. Ganyan po ang kalagayan natin. Pakinggan na lang natin sa pahayag in chapter 2 in verse 5. Kapatid, verse 4 up to 5. Ngunit ito ang ayaw ko sa inyo. Ang inyong pag-ibig sa akin ngayon ay hindi na tulad ng dati. Kaya ayaw ng Panginoon na yung pag-ibig natin noon, ngayon, iba na po. Dati po, maaga pa tayo sa simbahan. Dati po, pinaghanda na po natin na bukas ang pagsamba, nakahanda na po ang damit, nakahanda ng mga dapat gamitin sa pagsamba. Pero ngayon, ginagawa na po ng paraan ang damit at ang mga bagay
para hindi makarating sa simbahan. Noon, na masigasig pa tayo, na sa ating totoong pag-ibig sa Panginoon, Sabado pa lang, nakahanda na po ang mga bagay na dapat natin isuot sa pagsamba, pagpuri ng Panginoon sa araw ng linggo. Sabado pa lang, nakaredy na po ang mga bagay. Pero minsan din, dumating ang panahon na ang pag-ibig natin unti-unting nawala. Yung ating hinahanda sa Sabado pa lang, yun din naging hadlang kung dahilan na hindi tayo nakapagsamba. Wala akong damit, basta ang damit ko, wala akong tsinilas, wala akong sapatos. So marami pong mga, sabihin natin, rason. Pero na mainit pa, ang pag-ibig, mga kapatid, marami ang paraan. Yun po ang kalagayan natin. Kaya naghanap talaga ang Diyos, mga kapatid, ng pag-ibig natin. Tandaan po natin yan. Ayan mga kapatid, nakumbal natin ang Diyos, so dapat patunayan natin sa ating mga gawa. Sundin natin ang kanyang utos dahil po ang pag-ibig sa Diyos ay pinatunayan ng pagtupad ng kanyang mga utos. Kaya hindi sa bibig lang po natin ang pag-ibig natin, kundi ang pag-ibig natin mga kapatid ay sinasamahan po ng gawa. First John in chapter 3 verse 18, pakinggan natin mga kapatid, ito ang sinabi ng Biblia sa First John in chapter 3 mga kapatid, in verse 18. Ganito po ang sinabi ng Biblia. Pakinggan natin mga kapatid ang sinabi ni Apostol Juan para po sa atin mga kapatid. Anak, huwag tayong magmahalan sa salita lang, kundi ipakita natin sa gawa na tunay tayong nagmamahalan. Ayan po ha. So ang pag-ibig pala, hindi lang po sa bibig. Ang pag-ibig ay pinatunayan ng gawa. Kaya kung mahal natin ang Diyos, wala tayong ginagawa. Ito po sinabi ni Apostol Juan din sa chapter 14 verse 24 dito po sa John. Anong sinabi ni Apostol Juan sa kanyang sulat? Ayon po sa salita ng ating Kristo habang kasama sila. Ito mga kapatid ang sinabi 14:24 dito po sa John. Ngunit ang hindi nagmamahal sa akin ay hindi sumusunod sa aking mga salita. At ang mga salitang narinig nyo ay hindi nanggaling sa akin, kundi sa amang nagsugo sa akin. Kaya malaki po ang pananagutan natin. Nag-angkin po tayo, mahal natin ang Diyos, at hindi naman natin tinutupad ang kanyang salita. Kaya, ang hindi sumusunod ng salita ng Diyos ay hindi umiibig sa akin. No? Pakinggan po natin mga kapatid ulit sa 14:24 dito po sa John. Ngunit ang hindi nagmamahal sa akin ay hindi sumusunod sa aking mga salita. So, hindi na po tayong mahal ko ang Diyos. Hindi po ba siya yung sa bibig natin? Kasi ang pagmamahal, mga kapatid, ay pinatunayan po ng gawa. Hindi po sa ating salita lamang na walang gawa. Kaya ang pag-ibig natin sa ating kapwa, hindi sa bibig lang, mahal ko ang kapwa ko, pero sa ating pamumuhay, mga kapatid, hindi naman nakita ng Diyos ang pagtupad, no, ng kanyang salita. At ang ating pag-ibig sa ating kapwa, walang nagawa nating kabutihan, kundi paninira, kung panghusga, kung panalait na lamang sa ating kapwa, mga kapatid. Kaya ang sinabi ni Apostol Juan, 1 John 3:18, Anak, huwag tayong magmahalan sa salita lang, kundi ipakita natin sa gawa na tunay tayong nagmamahalan. di ba? Yun po ang pinakasintro na mensahe natin na sana po ang buhay natin sa libutan, ito po ay kabubuhay natin, ay sana po pakinabangan natin. Huwag sana tayong mahatulan ng parusa dahil ang Diyos, mga kapatid, alam po niya ang laman ng puso ng tao sapagkat ang Panginoon nakatingin po sa puso. Kaya kung ginadaya natin sarili natin, mga kapatid, kapwa, ito mga kapatid, tandaan po natin, sa bibig lang po natin ay mapakinggan lang ang sabing pag-ibig, ngunit sa ating pamuhay ay napakalayo naman, mga kapatid, no? Napakalayo naman, no, sa katotohanan. Na yun po ang sinabi po sa 1 Samuel in chapter 16 verse 7 na ang Panginoon nakatingin sa puso, wala po sa ating panglabas. Dahil sa bibig natin, maaaring madaya natin ang kapwa natin, pero ang Diyos hindi, sapagkat ang Diyos sa puso nakatingin. Pakinggan natin 1 Samuel chapter 16 verse 7. Pero sinabi ng Panginoon kay Samuel, huwag mong tingnan ang tangkad at ang kakisigan niya, dahil hindi siya ang pinili.
Hindi ako tumitingin na gaya ng pagtingin ng tao. Ang tao ay tumitingin sa panlabas na kanyuan, ngunit ang tinitingnan ko ay ang puso. Kaya mga kapatid, no? Ngunit ang tinitingnan ko ang puso. Na tayo, madali madaya ng bibig ng tao. Mahal kita. Oh, sabi ng babae, mahal din kita. Pagdating ng isa dalawang anak, naghiwalay na po. Bakit? Kasi ang pag-ibig hindi po totoo. Hindi galing sa puso, hanggang po sa bibig. Pero ang pag-ibig totoo ay talaga manatili po yan. Alam mo ba yung tunay na sugat? Kahit mapagaling yan, kung makikita mo pa rin yung piklat. Kasi totoong sugat yan. Kaya, ang pag-ibig na sa bibig, mawala po yan. Pero ang pag-ibig na mula sa puso, alam po ng Diyos yan, na yun pala ang pag-ibig na totoo. Kasi sinabi ko na nga, kapag totoo po ang isang sugat, kahit na kung siya po ay napagaling na, nandyan pa rin ang piklat. So, sa pag-ibig totoo, kahit wala na po ang asawa mo, ang bana mo, kung kapatid mo, mag-anak mo, kahit wala na po sila, pero mahal mo pa rin. Dahil bilang kamag-anak at kapwa natin, mga kapatid, dito sa sanlibutan, ang pag-ibig talaga ang mahalaga, mga kapatid. Maraming salamat po sa mga viewers natin, listeners, dito po sa YouTube channel, sa Facebook. Maraming kapayapaan ng Diyos ay sa atin lahat, sumagitan ng ating Panis Kristo. Ito po yung lingkod kay Kristi Jesus, Patutuaka, Apostolic, Believers for Christ International. And to us, grace, mercy, in peace. Be with us, by Jesus Christ. Amen. Amen.